Hi guys, good morning! Good morning, today is Friday guys. Kumusta kayong lahat? Ayan guys, ginanya ako ng halaman ko. Yan na lang yung natitira guys. So, ang ganda na nga, berdeng-berde na. Kung kailan maganda na, doon naman sila pinutol-putol. Pangalawang halaman ko na to guys na talagang pinutol nila. Bakit ito hindi nila kainin? Ito, ganito yung unang pinutol nila. Malalaki. Hindi ako makapaniwala na daga yun. Ito talaga yung pinaka-exercise ko every day. Every single day, I clean our house. Come on. Para mabango. Mabango, malinis. Maganda tingnan. Maganda tingnan ang bahay na malinis. Buhok-buhok guys. Araw-araw yan. Itong flooring lang talaga namin ang madugyot. Hindi kasi maayos ang pagkaka-semento. Parang semento ng nagtabang ganun-ganun. Yan. Kaya yung stroke ng semento pag ganun, paikot. Hindi man lang na siya nag-flat na talagang ganun. O kaya isang side lang na ganyan. Ganun ang pagka nila, binasta-basta na lang nila yung paggawa nito Tapos, as in, bako-bako siya. Kaya, kahit anong linis nyo guys, tingnan, filter lang talaga yan. Kala nyo puting-puti, pero totoo yan guys, kahit araw-araw mapunasan to, sobrang pangit tingnan. Nirenolium ko na to guys Kaso, nga, naganda, butas-butas na yung mga renolium kasi nga, hinihila ko itong mga to, hila-hila butas. Ibubutas silang lahat. Kaya tinanggal ko kasi nga pangit. Ang ganda nyo guys. Pangit to. Akala nyo lang maganda yan. Maputi. Hindi yan puti. Ang gusto ko lang talaga guys is na ganito yung wala yung mga buhangin. Dati guys ito, araw-araw ako punas. So buhangin. Sobrang buhangin.
Liliguan natin. Belum tahu. Jangan macam. Jangan macam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Nakakapagod. Nakakapagod ang maging isang guys, kasambahay. Nakakapagod ang isang kasambahay. Pagiging isang kasambahay ay hindi madali. Pero bakit may mga amo na malupit, no? May mamalupitan yung kanilang kasambahay. Napanood nyo guys yung balita. Dalawang katulong na yung nito lang. Dapat dun sa na yun, magbayad talaga siya. Malupit sa mga katulong. Hirap pa ng katulong. Gigising ka ng maaga, pagluluto mo sila, nilinisin mo yung bahay nila para maging mabango at kaayaya sa mga bisita nila. Lahat gagawin mo. Mga amo na salbahe. Dapat mahalin nyo yung mga kasambahay nyo. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging healthy ang inyong sila nagaluto yun ng pagkain nyo. Diba? Tagalinis ng bahay nyo ulit-ulit. Tagalinis ng bahay ninyo para maging mabango, para maging kaaya-aya sa mga bisita nyong darating sa bahay nyo. Tapos pagmamalupitan nyo lang. Di ba guys? Ang daming nababalita ngayon na mga kasambahay pinagmamalupitan. Nakakasira ng ng image ng Pilipino. Ang Pilipino kasi is very industrious. Kaya masisipag. Anong inaayawan nila sa sa Pilipino? Kapwa nila Pilipino. Pero kasi guys, sa sa isang kasambahay dapat honest ka. Andiyan ang amo mo o wala, magtatrabaho ka. Ay. Kumbaga, tumbasan mo yung mga pinapasweldo sa'yo. For example, yung sweldo mo 10,000. Ano bang trabaho sa bahay? Ano bang gusto ng amo mo? Gusto ng amo mo malinis yung kanyang kama, araw-araw palit ng bedsheet, o palitan mo. Yung lahat ng gusto niya, susundin mo. Tapos sabihin naman niya, pwede mo kainin lahat ng pagkain sa ref, kainin mo. Huwag mo lang pabayaan yung anak ko, ganun. Di okay, di ba? Kaso pag alis ng amo, umalis ka din ng marites ka, o sinong mapatutuwang amo, di ba? Pero talagang may amo talagang malupit. Ganun talaga. Kaya guys, kung ganun din lang, umpisa pa lang, layasan nyo na. Para hindi kayo na pagmamalupitan. Hindi hinahayaan yung pagmalupitan kayo. Kaya, yun, nasanay sila. Sabi na, kailangan ko ng pera kailangan magtiis. O, pag naano ka, pag napinsala ka, sinong kawawa? Yung pamilya mo, yung sarili mo, unang-una, di ba? Ang hirap talaga maging kasambahay. Ang hirap maging mahirap. Kaya sana, matuto kayo sa sa araw-araw. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan titiis kang magtrabaho sa ibang tao. Yan. Tapos pagmamalupitan ka lang. Kung hindi mo kaya yung trabaho, sabihin mo sa amo mo, Madam, sir, hindi ko po kaya yung trabaho dito. Alis na lang po ako. Kahit hindi po ninyo ako bayaran, aalis na lang ako. O, edi, maganda. Hindi ka binayaran, hindi ka umalis. Hinayaan mo nang pinagmalupitan ka. Hindi ka binabayaran, ayaw mo pang umalis. Alihin mo yung pera kung pinagmamalupitan ka, di ba? Maraming ganun guys. Kasi kailangan ko ng pera, kaya nagtitiis ako. No! Una-unahin mo yung iyong katawan. Kasi
ka, marami kang trabaho na pupuntahan. Unang-una alagaan natin yung sarili natin, yung isip natin. Kapag pinagmamalupitan tayo, tayo ay magkakaroon ng mental disorder. Yan na yung, ba't ganun, kailangan ko magtiis. Diba? Kailangan ko magtiis ng hirap, pagod dito, tapos hindi naman ako sinisweldohan. Ganun, diba? Dapat iniisip nyo rin yun. Kung hindi, dapat honest kayo sa amo ninyo. Ma'am, hindi ko kaya yung trabaho. Alis na lang po ako, ganun. Ma'am, hindi ko nagawa yung ganito, yung pinapagawa mo. Sa susunod po, pagbubutihin ko. Kasi, kaya ka pinagmalapitan. Hindi mo sinusunod yung gusto ng amo mo. So, gusto niya magpunas ka ng building, tapos doon sa labas ng building doon ka magbibitin-bitin ka doon. Hindi mo ginawa. Sira ulo yung amo na gano'n, guys, no? Mga ganong amo, guys, yung pag-inis na sila, ginagawa nila na hindi maganda yung para lumayas. Ikaw naman, wala kang pakiramdam. Dapat marunong ka makiramdam. Pag ayaw sa'yo ng amo mo, di ayaw mo na din. Anin mo yung pera, diba? Anin mo yung pera kung magkakasakit ka, kung mapapahamak ka. Ako nakakatakot, guys, yung mga sa taga-ibang bansa, yung nagtatrabaho, mga OFW. Kung dito, guys, sa Pilipino may ganon, sa Pilipinas may ganon, dito sa ibang bansa, lalo nakakatakot yung mga OFW, guys. Kaya, swertihan lang ng amo. Swertihan lang ng amo, guys. Yung mga kapatid ko nga, sabi ko sa kanila, basta lagi lang silang mananalangin na bumait yung kanilang amo. Sana bumait. Tapos, syempre, trabahuin mo yung trabahong pinapagawa sa'yo. Ang gusto ng amo mo, gumising ka ng alauna ng madaling araw, o di gumising ka madaling araw. Gusto na amo mo, maglinis ka ng bahay araw-araw, di maglinis ka ng bahay araw-araw. Laki naman ang sweldo mo. 20,000. Hindi na magpapasweldo yung mga amo ng mahal kung hindi, diba? Diba naman, hindi naman hihirapan. Yun lang linis-linis lang ng kaperang, hindi ba magawa? Pag alis ng amo, tilibabad sa telepono, nagbabad sa cellphone, yung mga mayayaman, may mga yan guys, may mga CCTV. Sa cellphone, lalo ngayon, kahit sa cellphone niya malayo sila sa'yo, mapapanood ka nila kung anong ginagawa mo sa bahay, sa loob ng bahay. Ganun yung mga amo, mga mayayaman. Masyadong sigurista. Hindi ko naman nila lahat-lahat, pero mostly, na may mga pera, na nagkaroon ng, mahirap na nagkaroon ng yaman. Masyado silang mukhang pera. Ayaw nila lagi may katumbas yung halaga yung hirap mo. Ganun. Pwede naman nga. Ganun guys. Yung diba, kung malaki yung sweldo mo, tapos upo-upo ka lang, sinong matutuwa na amo, diba? Pag alis ni amo, umupo ka na doon, sa isang, baka nakahiga-higa ka pa, piling mayaman. Tapos, nagsiselfone ka lang. Sinong matutuwa na amo? Diba? Guys, ang daming napapahamak ng mga katulong. Kasi hindi rin marunong sumunod sa amo. Kaya naman, paano kayong may ayaw sa isa't isa, hindi nyo sinasabi. Hindi mo na kaya yung trabaho, kinakaya mo. Nakikita ka naman na hindi gumagawa, tatamad-tamad ka. Tapos ayaw mo magpaalam na, ay, hindi, madam, sir, hindi ko kaya yung trabaho.
Sayang naman yung binabayad nyo sa akin. Ade. Ano pa? Natuwa pa yung amo mo. Sige, hindi mo kaya. Hanap ka palit. Bakit ka alis? Kung mabait pala. Taka na siya. Hindi na rin siya pinalitan. O hindi siya makaalis. Diba? Kailangan ganito sabihin nyo. Pag kayo hindi nyo na kaya yung trabaho, sabihin nyo kaagad, hindi ko kaya, madam. Kahit hindi nyo na ako swelduhan, basta aalis na lang po ako. Ganon. Binayaran ka na ng advance, tapos aalis ka. O, di pahihirapan ka talaga, di ba? Ayun na, guys. Ang hirap talagang maging katulong. Ulit-ulit. Ay, naku, guys. Ang hirap talaga maging katulong, sobra. Tayo mga asawa, mga katulong tayo. Kunwari lang sabi sa atin, katuwang. Pero talaga, tayo ay mga katuwang, mga katulong tayo. Truth yan. Kasi, kung ikaw ay ulirang asawa, gigising ka ng maaga. Pagising mo sa umaga, hindi ka pa nakakahinamon, nakaka-toothbrush, nakakasuklay ng buhok, alam mo na agad yung damputin mong trabaho. Magsalang ka na ng sinaing. Habang nagsalang ka sinaing, naglilinis ka na. Kasi may trabaho ka pa na susunod. Lalo na kung working mom ka. Kaya mo yung katulong, guys. Kaya bilib ako sa mga nanay na yung nagtatrabaho na, tapos sila pa rin yung nagluluto para sa pamilya nila. Nakakabilib. Bilib ako sa mga ganon. Pero yung wala namang trabaho, wala namang trabaho sa labas, tapos sa bahay, ano pa rin. Si mister pa din magtatrabaho, ganyan. Pero depende yun, guys, sa sitwasyon ninyo mag-asawa. Nag-usap kayo, halimbawa, ikaw may sakit ka. Diba? Sakit ka, hindi mo kailangan ganito, hindi mo kaya mo ganyan. May unawaan na kayo mag-asawa. Pero ginagampanan mo naman yung ibang trabaho. Okay lang yun. Kaya, ang hirap maging isang, kasambahay. Igising ka ng maaga, magluluto ka ng pagkain ng amo mo. Halimbawa, ikaw ay nangangamuhan, magluluto ka ng pagkain. Sa gabi pa lang, tatanungin mo na, Madam, ano pong lulutuin ko kinabukasan? Ano pong gusto niyong breakfast? Madam, ano gusto niyong dinner? Anong gusto niyong lunch? Ganyan. Kailangan mag-open kayo sa amo niyo. Pag sinabi na amo niyo, oh, it's up to you. Whatever you want to cook, then cook. Ganon. Okay. Eat whatever you want there. In refrigerator. Basta maging masipag ka lang. Kainin mo lahat. Mga ganong amo mga ano ko lang, naririnig ko lang. Pwede nilang kainin lahat ng mga pagkain ng amo nila. Mga mababait. Kasi nga, mabait ka din. Ano lang ngayon give and take, kumbaga. Ginagawa mo yung trabaho mo bilang kasambahay, bilang katulong, bilang OFW, ganyan. Bilang DH. OFW DH. Ganun. Kailangan marunong ka. Ang hindi tama yung ginagawa mo na yung trabaho mo lahat-lahat, pati yung hindi mo na trabaho, pinagawa na sa'yo, doon ka na mag-react. For example, may amo ka. Pati pagmamasahe, ginawa mo na, inutos na sa'yo, hindi magsumbong ka na. Ang pinasok mo lang is tagahugas ng plato, maglinis na, mag-alaga ng bata. Pati paglaba, hindi nyo naman yung pinag-usapan. Bata lang, di ba? Ang mahirap talaga, guys, ang bata. Pinakamahirap. Kasi lalo na may mga baby, pag hindi ka
marunong mag-ano ng mga babies. Saka hindi pa yan nakakausap ng ano, hindi pa naman marunong magsabi ng masakit. Diba? Pinakamahirap yung alaga bata. Pag napabayaan mo yan, tumaas yung lagnat, nagkumbulsyon, wala si amo. Hindi mo sinabi kay amo, ano galit sa'yo, diba? Kailangan, kung ano yung trabaho binigay sa'yo, kailangan magampanan mo. Maging honest ka. Sabi nga nila, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. Laging dapat na, may lagnat si baby. Ayan. Ang taas ng lagnat niya, 38, 40, ganun. Ang sabi naman ni Amo, painumin mo ng ano, ng panglagnat. Every 4 hours. Tapos may oras. Ngayon, ikaw nakaupo lang doon, nakalimutan mo. Tapos nakita ka ni Amo sa CCTV. Nakikipag, ano ka lang, video call ka lang. O, sino hindi magagalit? Pinalayas ka, hindi ka sinueldohan. Magagalit ka kay Amo. Diba? Mas na nag-ano ka sa tao, alam mo yung responsibilidad mo. Kaya ka naghanap ng trabaho para makatulong. Makatulong ka sa pamilya mo, makatulong ka sa amo mo. And vice versa, natulungan ka nila. Kasi meron kang ano, pag sumweldo ka, syempre may natulong ka sa pamilya mo, di ba? Ganun. Ito nga, papanood ko sa ano, sa TV na tinalbo ni Amo. Pag walang dahilan at ginanon ka, may saltik yung amo mo. Diba? Ginawa mo yung trabaho mo. Tapos ganun pa rin amo mo. There's bad something in their mind. Diba? Hindi naman gagawin ng matinong tao yung gagawin kang hayop. Kakalbuhin ka, sasabunutan ka, bububugin ka, susuntukin ka, diba? Hindi gawain ng tao yun, gawain ng ano yung demonyo. Hanggang stress siya, pag iinitan ka niya, yung abnormal, diba? Ginagawa na, ibinabagsak niya yung stress niya sa'yo. Abnormal tawag doon. Baliw. Well, maganda ang ginagawa mo, nalagaan mo sila, pinaglulungan mo sila, tapos gaganunin ka. Kailangan niya ng psychiatrist. Ano? Ay, naku guys, mahaba na yung video ko guys. Kung hindi ko lang talaga to i-edit, baka inabot na tayo ng 1 oras. Baka hindi nyo napanoorin yung dapat yung mapanood. So, yun guys. That's it for my videos today. Thanks for watching guys. Please do subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and comment on the comment section. And bye. Thanks for the support.